Lods, Cygnus 808. Bali, ang kalimitang nagiging problema din ng radyo na to, kung napapansin nyo ay nakabisi siya, oh. Ayan. Pagka pindutin natin yung SQL, papansin nyo ay magbi-blink-blink lang yung kanyang SQL indicator. Ayan, oh. Ayan, oh. Kung ipa-power off naman natin, ayan, isagad natin yung kanyang volume. Kung mapapansin nyo ay ingit lang, parang lagatak lang yung naririnig natin. Parang ganito ba? Ganun lang. Okay? Ang problema nito, naka-frequency tayo ngayon sa 144,200. Ang problema nito, Lodi, yun nga, nakabisi lang siya, tapos walang audio, walang receive. Kung minsan wala ring transmit yan, for sure yun. Okay? Subukan nating pigaan ang 144,200 ngayon. May radio tayo dito sa kabila, naka 144,200 yan. Ayan, o. Pipigaan natin yan. Titignan naman natin dito yung feedback kung mayroon. Okay? Pinipiga ko yung radio, Lodi. Ayan, o. Kumuha pa tayo ng isang indicator para malaman natin na mayroong nagpipiga sa 144,200. Meron tayong receiver dito. Ito siya. Ayan. Masyadong malakas. Kung mapapansin nyo sa isang monitor natin ay mayroong pumapasok sa 144,200. Tayo yun. Pero dito na malapit ay wala. Lodi, kahit walang antena to, kahit hindi nakakabit yung mga aerial antena sa likod o ano pa man, ay dapat magkaroon siya ng receive pagka malapit na yung nagtatransmit. Okay? Wala siya, Lodi. Wala rin siyang response sa mga audio, ganyan. Bali, totally hindi na siya magagamit ito. Pero gagawa natin siya ng paraan kung paano ba natin to may babalik sa dati. Ipapakita ko lang sa inyo, Lodi, yung likod nito. Bali, nabuksan ko na. Ayan, ito yung ilalim. Nabuksan ko na siya. At yung kanyang 7805 na pyesa, ay pasensya na kay Lodi, medyo malangis yung daliri ko ngayon. Yung 7805 na pyesa niya ay sobrang init nito, Lodi. Ito. Pero hindi na ito, sinubok ko lang, pang testing lang. Maliliit na version yung gamit nito. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano yon. Okay. Ngayon naman, Lodi, ipakita ko sa inyo, ating dadampian yung kanyang amplifier. Kung minsan kasi sinasabi nila, baka amplifier yan. Totoo nga naman, pagka walang audio ang ating radio, amplifier talaga. Palitan mo ng amplifier o maaaring EF yung problema. Pero, subukan nating dampian yung kanyang input. Ito yung kanyang amplifier. Ay napakalakas. Kaya ibig sabihin, yung duda nating amplifier ay hindi yun yung problema niya. Tsaka isa pa, wala siyang receive eh. Kung napansin nyo sa indicator kanina, nung nag-TX tayo malapit, ay wala siya talagang receive. Wala siyang bara na tinutukoy. Sa ngayon, Lodi, binuksan ko na siya. At isa pa, Lodi, nag-iinit yung kanyang RF tube. Ayan o. Eto. Ramdam ko siya. Kahit hindi pa natin pinipiga itong radyo na to, medyo may pag-init. Hindi yun normal, Lodi. Sa mga RF tube, RF module, hanggat hindi mo pinipiga ang radio, walang pag-init na nagaganap dito. Ang umiinit lang ay yung mga chipset IC, okay, yung mga ganito. Ito, regulator. Ayan yung mga umiinit. Ito siya. At yung mga iba pang component dito sa may EF, umiinit din yan. Ito, nagbibigay din ng cost para uminit. Kaya kung minsan yung mga kasama natin dito, bakit yung radyo ko hindi ko naman ginagamit, hindi ko naman pinipiga, mainit. May pagkakataon na ganun, Lodi. Kung minsan umiinit talaga to. Itong buong case, ito siguro yung dinadampian nila. Ito, Lodi, nadadampian siguro nila to. May pag-init na nagaganap.
Pero kung hindi naman siya sobrang init at normal lang, Lodi, okay lang yon, walang problema. Kasi nga, yung mga init na nilalabas ng mga IC na to, bilang standby, ay napupunta dito sa heatsink. Okay? O yung katawan ng radyo natin na tawag. Kasi ang katawan ng radyo, buong cooling pin niya na to o pinaka heatsink niya na lahat. Ngayon, Lodi, susolusyonan natin ito. Muli, Lodi, bago tayo mag-umpisa sa ating mga DIY, okay, lahat ng mga voltahe na nakasaksak, syempre sa hardware na tayo, maghihinang-hinang na tayo dyan. Lahat ng mga voltahe na nakasaksak, kailangan nakarelease yan. Okay? Lahat ng pwedeng tanggalin, Lodi, na nakakaharang sa ating paggawa ay tanggalin ng dahan-dahan lang. Kasi mas mahirap yung mas maraming masisira dito. Pero nagkakataon naman yun, Lodi, kung minsan talagang may mga nadadamay na mga pyesa kahit hindi natin inaasahan. Ganyan. Okay? Kung makikita natin yung kanyang board, Lodi, ay sariwang-sariwa at yung kanya mga thermal paste ay kulay puti, sinyalis yan na talagang hindi pa siya nagagalaw, bago siya. Ayan, sa ilalim. Ayan, nakasulat naman dito sa kanyang board ay gawang Thailand. Ayan, VHF radio. Ayan, gawang Thailand siya. Okay. Sa gantong klase pala, Lodi, ang nagkakaproblema ay yung kanyang audio papunta sa amplifier, wala siyang receive, tapos parang shorted siya. Dito talaga, ayan, i-check nyo dito sa banda sa EF niya kung may mga problema. Maaari ding chipset ang problema nito o maaring transistor. Pero gaya ng na-experience ko, Lodi, noong una akong naggawa ng ganito na wala siyang audio, dito lang tayo mag-focus, Lodi. Maaring ito ang problema sa may chipset. Dito may mga problema dyan. Sa gawi dito, Lodi, dito lang din yung ginawa ko nung araw. Tapos nagpalit din ako nito. Eto. Tsaka sa pagdi-DIY pala, Lodi, ang unahin yung pag-aralan ay yung pag-test, pagbasa ng mga components o mga pyesa. Kung paano yung flow nila, kung paano yung reverse, at kung shorted ba siya o ano, PNP, NPN, mga ganyan. Okay, may nabasa ako dito, Lodi, na open, naka-open na pyesa, which is yung kanyang, okay, eto yun, supply siya ng dito sa may 8R, nakalagay siya 8R, ayan. Okay, papunta dito. Kailangan punutin natin yung parts na yun, Lods. At dito naman sa kanyang isang regulator kanina, yung sinabi ko sa inyo na ito lang, yung nakalabas na regulator, ito. Ito siya, Lodi. Pangsamantala lang to, papalitan din natin yan. Okay? Na-check ko kanina na busted siya at sinubukan ko lang na iginan yan, pero hindi rin naman nagtagumpay yung ginawa ko behind the camera. Hindi na naman nagtagumpay, hindi ko siya nakapag-start up, kaya nagpunta ako dito sa likod at mayroon pa siyang ibang problema. Okay? Muli, Lodi, hindi ko pa rin alam kung paano nangyari to, yung history kung bakit nasira itong mga gantong piyesa niya. Tinanong ko naman sa ating kaibigan, hindi naman daw nagbaliktad yung battery, i-on niya lang nung gagamitin ay hindi na umubra yung radyo. Pero baka siguro talagang masisira na rin to kasi nga electronics lang din naman tong mga to eh. Hindi naman forever siya, Lods. Okay, tinanggal natin yung pyesa na affected. Tapos bali tanggalin na rin natin yung
pyesa na to at palitan natin ng panibago. Okay, napalitan ko na Lodi yung apektadong pyesa. Dito naman tayo sa isang maliit. Kung napansin nyo kanina Lodi, nung nakakabit pa lang yung kanyang pyesa, ay binasa ko na siya ng multi-tester. Napansin ko naman sa kanyang reading ay hindi naman siya shorted kundi open lang. Kasarapan kasi niyan Lodi pagka marunong ka, o ibig kong sabihin naman pagka kabisado mo yung pagbasa ng multi-tester, kahit nakakabit pa lang yung pyesa at syempre pag nakakabit pa lang yung pyesa, alam mo na yung reading niyan kung busted yan o open, at kung yung itetest pa pagka nakabunot na yung pyesa, mas maganda yung ganun Lodi. Kaya sinasabi ko sa inyo, ina-advise ko sa inyo Lodi, na kailangan ay matutunan nyo yung tamang pagbasa ng mga pyesa, okay, o mga parts. Kaya ngayon Lodi, kahit hindi ko na siya gamitan ng multi-tester o basahin yung lagay ng board, ay alam ko na dahil nga nung una pa lang, nakakabit pa lang yung pyesa ay open na siya, hindi siya shorted. Kaya wala nang kailangang i-test dyan. Ang problema na lang mamaya ay kung bakit nag-iinit yung kanyang RF tube. Yun na lang mamaya yung aking susolusyonan. Okay, hindi ito yung pyesa na kailangan natin, iba yung nakuha natin dito sa may box. Okay, ipapakita ko sa inyo yung busted na pyesa niya Lodi. Sana nga makita nyo. Ito yun oh. Ayan, napakaliit niyan Lodi. Halos hindi na natin mabasa yung kanyang pangalan. Pero ang nakikita ko lang sa kanya, o ang pinagbasihan ko na lang ay yung pinakadulo. Yung S tsaka G. Yung pinakadulo na lang yung pinagbasihan ko. Ito Lodi oh. Ayan. Ito yung S, ito naman yung G. O tama ba? Hindi ko kasi makita na eh. Alin lang dyan Lodi, andito sa dulo, S tsaka G. Ayan. Kaya yun din yung i-replace natin. Although hindi na natin nakita yung panggitna na number, at may nakita naman tayong kamukha niya. Ayan o. Ayan. SB o as in boy, W tsaka G. Yun yung nababasa ko sa kanya. Ayan o. Napakalit kasi talaga Lodi ng pyesa na yan. Halos pangatlong beses na rin ako nagpalit ng ganyan Lodi. Ganyan din, halos parehas lang. Kuminsan nagkakaroon ng dot, sinyalis yan na nahirapan. Kuminsan nagkakaroon din siya ng crack. O crack na siya pero walang sunog. At yung isa pa ay yung buo naman siya, parang ganyan lang, buo pero shorted or open. Depende lang din naman yung loads. Okay, ating ilalagay ngayon ito dito. Ayan, kung saan natin siya tinanggal kanina yung affected na pyesa. Ayan. Okay, huwag sana lumipad. Ayun, successful Lodi, naikabit na natin. Sana nga pagka lagay natin ng supply ay hindi ito umusok uli. Kasi pagka umusok yan, ayun, mahihirapan na tayo dyan. Maghanap na tayo ng mga ibang problema dito. Maaring may mga ibang parts pa siya na may problema, kaya nasunog yung pyesa na yan. Pero ganun pa man, sana nga umubra to Lods. Okay? Ingat-ingat lang pala Lodi sa paglalagay ng mga flex na ganito, o kaya yung mga hinihila bago mo matanggal yung flex. Ingat-ingat lang sa paghila
Kasi malutong yan. Pagka natanggal yung lock niya, mahirapan ka ng ibalik. So, ibig kong sabihin, may hiwala itong lock dito sa may mismong socket. Ito. Kaya ingat-ingat lang ito. Malutong to, Lodi eh. Pagka naputol yan, finish na yun. Hindi pa naman finish, pero magagawa ng paraan. Okay. Ayan, i-align ko mabuti naman yung kanyang flex. Sa tingin ko ay okay naman. Ayan, balance naman siya at pantay yung pagkaka. Ito siya. Hindi ko na siya mai-zoom in na mabuti. Okay. Ayan, Lodi, kung malinis yung paglalatagan natin, pwede na nating subukan. Siguro, Lodi, subukan muna natin nakatagilid kasi nga yun yung nasunog eh. Pagka umusok, para makita nyo sa video. Ayan. Ito, Lodi, yung pinalitan natin na pyesa. Ayan. Check ko mabuti kung nakakapit. Okay, kailangan nating ihinang ng konti, Lodi. Ayan, yung isang pinya kung nakikita nyo parang nakahang, pero sa tingin lang yan. Sa palagay ko ay kumapit naman dahil para walang problema, ihinang na lang din natin. Ang bira. Ikaw tumawa dyan at nanginginig. Okay, tinatawanan tayo, Lodi. Kung naglilinis kayo ng kuko nyo, kuko lang. Ayan, Lodi, oh. Bali, inulit ko lang na hininang yung isang pin ng transistor na yan. Ngayon, maobserba natin kung uusok ba siya, kung ubra ba yung ginawa natin. Madidetect natin mamaya pag nagkabit tayo ng speaker at niresiban natin kung uubra tong ginawa natin siya. Okay. Ilalagay ko na, Lodi, yung kanyang power. Okay, sana hindi umusok. Ayan, kung papansinin natin ay walang pagbabago yung ating ginawa. Pero hindi naman umusok yung ating nilagay na pyesa. Pero wala lang siyang receive pa rin. Ayan, at nakabisi pa rin siya. Ayan, o. Ayan, o. Sigurado wala pa rin audio yan. Pero kung ating dadampian itong isang pyesa dito, ayan, Lods, oh, kung mapapansin nyo, kung dadampian natin yung pyesa, ayan, oh, magkaka-receive siya. Pero ewan natin kung splatter lang yan o static lang, dala ng ating pagkadampi dito. Hanggat hindi nyo na-perfect yung board, huwag nyo munang ilalagay sa kanyang case o sa kanyang aluminum frame. Huwag nyo munang itutornilyo doon, mag-a-attempt. Hayaan nyo munang, tapusin nyo muna yung pag-diagnose sa kanya, kung ano pa yung karamdaman niya, kung ano pa yung sira niya. At kung dito naman sa ibabaw, walang problema. Kahit ibalik nyo na, kung dito lang ang problema. Kung nandito lang yung mga SMD parts na inyong papalitan. Pero pagka nandito sa ilalim, ay obligado na hayaan muna natin siyang naka-backglass na ganyan para madukot natin yung mga ibang pyesa dito o component kung ano man yung problema pa niya. Okay, Lods, kung napansin nyo sa ating paggawa, bali may mga pinalitan tayong pyesa dito, which is dito nga sa banda dito ay yung natupok na parts. Ito, at chinek ko naman dito, tinest ko naman itong mga nakapaligid sa kanya. Itong maliit na transistor, chinek ko naman, okay naman siya. Halos buo naman na yung output niya, itong transistor na pinalitan natin. Pero
wala pa rin pagbabago. Wala pa rin tayong receive. Yung audio ay wala pa rin nung tinest ko siya, kaya panibagong tiklop ulit tayo dito, panibagong diagnose ulit tayo. Napalitan din pala natin yung kanyang regulator, which is itong regulator na to, Lodi. Bali supply yan. Ito, supply dito yan. Ito yung wide tsaka narrow. Dito, ayan, regulator yan para para gumalaw itong mga component dito, itong mga chipset. Hindi nawawala itong regulator na to. Itong regulator na to ay 8 volts to 5 volts. Kino-convert niya sa 5 volts. Kaya nga po 7805 Ayan, 7 to 805. Yung 8 volts na nilalabas ng isang regulator pa dito. Ito naman yung 12 then 8 yung output sa DC. Pag nakatanggap ng 12, i-convert niya sa 8. Ayan, pero hindi sasapat to kung ito lang ang mag-re-regulate dito, kasi nga overvolt na siya. Kaya nangailangan sila ng mga ito 7805. Okay, ano ba tong isa na to? Ito naman 7808. Ayan, ito 7805. Yung 8 volts, sabi ko nga, kino-convert niya sa 5 volts. Ito, napalitan na natin, ay okay na. Ayan. Itong isa naman ngayon ay nagkaroon din ng isang problema. Isa pang 7805 to. Wala sa camera, pinalitan ko na rin. Pero hindi pa siya gaanong naka-solder o nakahinang. Ito. Ito siya, Lodi. Ayan. Pinalitan ko rin to dahil walang output din. Wala siyang 5 volts na nilalabas. Kundi ang nilalabas niya lang ay 2 volts or kung minsan nagwa 1 volt lang. Kaya pinalitan din natin to. Pwede naman to, Lodi, kung halimbawa na mag-testing kayo, mawalan kayo ng supply dito pag na-diagnose nyo via tester at walang supply, pwede muna kayong humiram dito kay kung alin man sa dalawa yung mayroong output. Dalawa kasi yan, Lods, magkabilaan. 7805, tapos dito rin 7805, dalawa yan. Kung halimbawa man mawalan ng isang 5 volts dito, itong banda na to mawalan dito, pwede kayong humingi ng 5 volts dito. Pero itatap nyo lang, Lodi, yung 5 volts nya. Kung ano yung output nito, pwede nyo itap dito sa output nya. Pero pang testing lang yon. Pang testing lang siya. Huwag nyong ibababad. Kailangan ding mapalitan itong pyesa na to. Kung halimbawa nag-activate at okay nung nag-tap kayo dito, ayun, pwede na kayo magpalit. Pero nadidetect naman to, Lodi. Kung masisira siya o kung sira na siya, detected naman to. Walang problema yon. Palitan nyo na lang. Kaya nga pinalitan na rin natin. May mga ipinalit naman tayo na wala na yung mga parts na ipinalit natin na sira. Ito yung isa. Bali dalawa yan, Lods, Ito yung isa. Okay. Tapos yung isang maliit na pinalitan natin. Ito yung pinalitan natin sa QYT naman yan. Tapos ito naman sa QYT na ginawa natin. Ayan. Marami din napalitan sa QYT na yun Okay. Shout out pala sa iyo dyan, Tito Jeffrey Orit, magandang buhay dyan. Ayan, at ginagawa natin ang paraan itong board mo dahil nga sa problemang natamo niya. Ewan ko kung saan galing, pero ganun pa man, sa susunod ay ingat-ingat na lang po sa mga equipment natin o sa mga gamit natin, lalo na sa mga over voltage. Ayan, mahirap yun. Sa pagkaka-change polarity, mas mahirap din yun. Muli, Lodi, inuulit ko, sa mga ganitong problema, sigurado may mga nakakaranas din nito na ganitong klaseng problema, nararanasan din ng mga kasama natin.
yung kanilang mga signals, wala na silang receive, wala na silang transmit, pati yung audio wala na rin kasi nga apektado na yan, Lods. Pagka nawalan kasi ng 5 volts dito papunta sa may front panel, hindi na makakapag-response yung CPU para mag-utos sa kanya-kanyang gampanin. Okay? Pero ito, sure na sure ako ay okay na kasi nga nakapagpalit na tayo dito, tapos dun sa may control, and okay na siya. Good na goods na siya. Pero ito, obserbahan ko to. Baka mamaya siguro makahanap ng pamalit dito kasi nag-iinit eh. Subukan ko muna siyang i-transmit kung may power siya. Okay? Pero sa ngayon, yung isang problem niya nasolusyonan na natin. Pero ngayon, Lodi, subukan na nating ilagay dito sa kanyang aluminum frame. Ayan, isasauli na natin dahil okay na. Okay, maglagay pala muna tayo ng thermal paste. Punuan natin yung mga nawalang paste dito kasi nga kakailanganin din yan at para ma-absorb ng aluminum heatsink yung init na nilalabas ng mga IC. Importante kasi ito, Lodi. Hindi lang basta-basta itong pandikit na to o yung paste na to para sa pag-stable ng pyesa. Kasi, Lodi, kung minsan yung mga pyesa pagka wala siyang magandang heat absorber, kung minsan naaabuso sila. May tendency na mag-lock up yung mga hibla niya sa loob kasi nga sobrang init na. O ibig kong sabihin, yung temperature na kailangan na hindi sila sumobra ay sumusobra dahil sa kakulangan sa pag-init. Ito siguro, Lodi, kahit hindi na natin kargahan muna kasi nga by observation lang naman eh. Kung halimbawa mabunot itong kanyang itong finals na to, pwede naman tayong maglagay ng thermal pagka nabunot na siya. Okay? Ngayon ay atin nang ibabalik. Siguraduhin lang natin, Lodi, na malinis yung case. Ito, buo na to, na walang nakahalong mga tornilyo. Kahit medyo madumi yung lamesa na pinaggagawan, ang priority natin na iniingatan ay itong mismong parts na to para walang magdikit sa likod. Okay? Ito yung kabuuan ng kanyang tornilyo. Inilagay ko sa supot, Lodi, para syempre hindi siya magkahiwa-hiwalay. Ayan. Medyo may nagtatawanan, Lodi. Mukhang merong gathering sa kabila. Ayan. Okay, may butas dito pero wala siyang pagsusuksukan ng tornilyo. Ayan. Tayo sa kabila. Kung napansin nyo ay marami siyang mga plate na nilalagay para dagdag heat absorption. Kung halimbawa sa long modulation, dagdag pang absorb ng init yan. Okay. Lodi, may mga brass types silang nilagay. Ayan, para sa karagdagang pag-absorb din ng init. Medyo okay din yung radio na to. Napansin ko lang, Lodi, sa mga Cygnus ganito, ang dami nilang nilalagay-lagay ng mga cover pampainit. Hindi lang naman sa init siguro nakakatulong yan, kundi pati rin siguro sa
Sa signaling siguro, may naitutulong din yan. Filter ka mo na siguro. Mga ganyan. Ito, mga ganito rin, no? Meron din silang nilalagay-lagay. Para dito naman sa kanyang aerial antenna. Yan. Okay. May ilalagay natin yan. Shoutout nga pala kay Tito Aldrian Ganot, magandang buhay. Odod Sidods, magandang buhay po dyan. At si Tito Erwin Piñaflor, magandang buhay po. Alfie Rivera, shoutout, magandang buhay dyan. Okay. Shoutout din kay Sheila Cosep, magandang buhay Lods. Ang kulot na probinsyano, shoutout, magandang buhay po Lodi. Shoutout din kay Tito Cyril Puntilla. Ayan. Yung paglalagay ng flex, medyo mahirap-hirap to. Kailangan i-align mong mabuti para pumasok. Ayan. Mas mahirap lang ilagay yung flex pagka nandito na. Nakakabit na sa... Okay. Baka magkamali tayo sa flex Lodi. Dali lang. Pagka ganon na medyo mahirap ilagay yung flex, subukan natin. Okay, tanggalin dito sa harapan. Kung saan tayo mas madali maglagay ng ganito, dito tayo. Tapos iangat natin to. Medyo unatin natin ng konti yung flex. Ayan. Okay. Katapos nyan ay pwede na natin itusok dito. Ayan. Okay. Sa tingin ko ay pantay naman yung pagkakalagay natin ng kanyang flex ngayon. Ayan, medyo nag-blurred pa. Ayan, Tito Hernani Sanchez, shout out, magandang buhay. Si Tito Lloyd Tolentino, shout out, magandang buhay. Diego Valderrama, Tito Darius Rason, shout out, magandang buhay. Tito Bayani Cruz, ayan, kaibigan nating Aslik Rabil, ayan, magandang buhay. Si Tito Derek Mesa, magandang buhay po dyan sa inyong lugarin. At sa mga kasama nating mga recon dyan, shout out. Ayan, mga kabalikat Pampanga, shoutout din pala dyan, Tito Darius Rason. Okay, si Lloyd Tolentino, si Basam, yan, mga kasama natin, Joel Punay, Nilo Cosme, magandang buhay po dyan Lods. Okay, itaas natin ng konti yung ating camera. Ayan. Jumanjo Jamil o Jamilo, shoutout, magandang buhay Lodi. Okay, marami po pong iba dyan na mga kasama natin na pwedeng i-shout out. Ayan, Wendelin Dalagit, shout out, magandang buhay po dyan. Simplicic Video, shout out, mga ganyan. Okay, suportahan si Simplicic Video, mayroong content atin kung di ako nagkakamali. VJ Villamarin, shout out, magandang buhay dyan Lodi. Ayan, Sophia Noromi GoPro o GoPro Plus. Ayan, may GoPro Plus sound. Ayan yung mga kanya issue niya doon. Okay, Renon Peter Mogul, shout out, magandang buhay dyan Lodi. Kalis 73, Edwin Dadag. Okay, marami po pong iba mga kasama natin dyan. Si Charlo Medo, shout out, magandang buhay. Pasi Italiana, shout out, magandang buhay. Anchuy, shout out, magandang buhay po dyan Lodi. Alan Zerso, ayan, marami pang iba. Mark Ryan Templo Nuevo, shout out, magandang buhay Lodi. Ayan. Pagka binasa natin lahat Lodi, kakainin niya yung maraming oras. O, ibig kong sabihin, pagka binasa natin lahat Lodi, hindi tayo matatapos. Pero ganun pa man, lahat ng mga kasama natin dyan ay binabati ko.
Sa lahat ng mga kasama natin dyan, shout out po sa inyong lahat dyan, Lods. Magandang buhay. Sa paglalagay nito, Lodi, hindi kailangan na inaapura itong paglalagay ng flex o ribbon wire. Kailangan medyo easy lang tayo dito sa paglalagay. Medyo gentle lang yung paggagawa dito sa flex na to. Ito yung pinakamaselan sa lahat sa lahat ng parte ng radyo. Ito na yung pinakamaselan. Okay, sa tingin ko ay okay naman yung pagkakakabit natin sa ribbon wire nya. Ayun, hindi natin ibalik yan. Bago natin paandarin, Lodi, isure lang natin na walang nakasabit na mga alam na natin yon, mga tornilyo, mga debris na nakasabit. Isure lang natin. Ngayon, Lods, atin nang kakargan ng supply itong ating radio. Yun. Ngayon, kung napansin nyo, Lodi, ay nag-beep na siya. Ayan. Op, napindot natin yung D. Okay. Yan. Ayan na ngayon siya, Lodi. Bali, may mga naka-memory frequency dito. Ayan, 594. Okay, subukan nating pigaan yung 594. 594 594. Sound testing 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Sound check. Kung napansin niyo, Lodi, ay okay na yung kanyang audio. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Sound testing. Check 1 2. Hey, testing 1 2 3 4 1 2 3 4. Medyo matinis yung kanyang audio pa, Lodi, dahil nga sa kadahilan ng nakabukas pa. Ayan, nakabukas pa yung ating system o yung unit, nakabukas pa yan, kaya hindi niya mabuo yung kanyang audio. Pero pagka naisarado na yan, ay magbo-boom na yung kanyang audio quality. Over. Okay. So napakasimple lang naman yung ating paggawa, Lodi. Kailangan check up nyo lang yung mga, o syempre dapat alam nyo rin yung kung saan natin pupuntahan yung mga kanyang problema. Kung halimbawa sa receive area, doon tayo pumunta. Huwag nating puntahan yung transmit area kasi wala pong kinalaman yun Kung ano lang po yung sira o problema, doon lang po tayo mag-stick. Hindi po tayo pupunta doon sa kung saan saang parts dyan o location dyan para gumalaw ng mga pyesa. Kasi nga po, pagka halimbawa dito naman yung problema gaya ng ginawa natin. Okay, palinawin lang natin ng konti kung may ililinaw pa. Ayan. Tapos dito tayo nagkalkal sa gawin dito. Imbis na ito lang po yung may problema, pati dito madadamay. Kung halimbawa dito lang naman yung problema at dito tayo nagkalkal ng mga component, ganon din po yung magiging case natin. Bali, problem dito, dito tayo naggalaw. Madadama ito. Kaya nga sabi ko, Lodi, obserbahan natin o pag-aralan natin kung saan yung mga location ng mga pyesa, kung saan tayo unang gagalaw. Kaya nga po napaka-importante ng mga video na to, yung mga binibigay ko sa inyong video, para may guide lang kayo. Hindi ko naman sinasabi, Lodi, na lahat ay alam ko. Kung minsan may mga tampuhan din dyan, nagkakaproblema sa mga ibang kasamaan natin kasi nga medyo natatagalan talaga sa kadahilan ng kapos sa pyesa, at kung minsan hindi nagagawan ng paraang mabuti kasi nga habang ginagawa mo ang radyo ay mayroong lumalabas na problema niya. Pero ganun pa man ay ginagawa naman ng paraan, Lodi, maski paano, kahit medyo matagal-tagal na ganyan. Pero huwag mawalan ng pag-asa, ika nga. Okay. So, baka hanggang dito muna siguro, Lodi, at naipakita ko naman sa inyo yung problema ng radyo na to na walang receive. Siya nga pala, Lodi, yung kanina na at okay naman na yung kanyang receive nito, yung dinadampi-dampian natin dito na IC.
Pakita ko lang, Lodi, baka magtanong kay Lodi. Ito, Lodi, di ba ito yung dinadampi-dampian natin? Ayan, oh. Tapos nagbibigay siya ng feedback. Ayan, oh. Ayan. Di ba nung sira pa siya, dinadampi-dampian natin ay nagkakaroon siya ng humming sounds o yung pag-feedback. Ito siya. Kung na-umpisa nyo yung video, alam nyo to. Naku, baka magkamali pa ako Ayan, pag dinampian natin yan ay nagkakaroon siya ng humming. Pero ngayon ay hindi na. Kasi nga po, connected na yung input. Nagawa na natin yung kanyang problema, connected na yung input at mayroon nang naka-permis na naka-standby dito. Nung hindi pa nagagawa yon ay talagang open ito, open. Talagang pagka in-inputan mo nga yan ng audio sounds, tutunog yung radyo, buong radyo ng tugtog Maglalabas siya dun sa may kanyang PA o power amplifier. O yan, yung power amplifier o ibig kong sabihin sa speaker, maglalabas siya ng tunog. Pero ngayon, ang priority na lang niya ay yung nare-receive niya ang audio na ipinupunta dito. Yun na yung priority niya ngayon. Hindi na siya nagpa-priority ng anumang input dito kasi nga po connected na. Kung ibig kong sabihin, kung dati ito ay open dahil sira nga sa parasyon dito, nakaganyan yan, naka-open. Kaya ready to input to. Pero nung nagawa na natin siya, mayroon na naka-standby na input, ganyan. Kaya wala na tayong pagkakataon para mag-tap pa ng kung ano-ano pa mang itap dito dahil nga naka-connected na siya, fix na siya. Ibig kong sabihin, priority na niya yung receive. Okay? Ayun. Hindi ko lang nabanggit, Lodi, nung umpisa dito. Sinabi ko sana sa inyo, subukan mong dampian dito sa may amplifier bago ka mag-DIY, bago mo kalasin lahat. Ayan. Hindi ko lang naipaliwanag to, Lodi, pero ganoon yun. Okay? Di bali nakasulit naman nakabawi naman bandang huli. So ganoon lamang siguro, Lodi. Maraming salamat po sa mga hindi ko nabati dyan. So susunod na lang po. 73 sa mga may gantong radyo, sana makatulong. Kaya nyo nang i-DIY yan. Okay? Magandang buhay sa ating lahat. Thank you.